po natin yung devoted in prayer at hihiramin po natin yung talata ng mula sa sulat ni Apostol Pablo sa libro ng Colossians. Ano po? So, Colossians chapter 4, verses 2 to 4. Ano po? So, basahin ko po sa NIV version. Basahin ko po sa NIV version. Sabi po ng salita ng ating Panginoon, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful, and pray for us too, that God may open a door for our message, so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains. Pray that I may proclaim it clearly as I should. Pinagpala po ng Panginoon ang kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po dahil kaming lahat ay nabubuhay sa inyong biyaya. Tama po yung aming inawit sa libro sa buwan po ng February, Panginoon, hindi ka po nagkulang. Hindi ka nagkulang na pakainin kami sa aming buhay spiritual. Hindi ka nagkulang, Panginoon, na pakainin kami sa aming physical na katawan. At salamat, Panginoon, dahil sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon, lagi niyong tinutugunan ng aming panalangin. At sa aming mga kakulangan, Panginoon, sa aming mga pangangailangan, laging sapat ang inyong biyaya, Panginoon, maging sa aming mga kahinaan. Kaya sa pagtunghay muli namin ng inyong salita, Panginoon, hindi lang namin marinig ang inyong salita, kundi makita din po namin ang aming Panginoong Jesus sa aming pag-aaralan, Panginoon. Yamang ang Biblia ay patungkol sa aming Panginoong Jesus, sa dakilang sa great redemption ng aming Panginoong Jesus. Kaya ang aming dalangin, makita po namin nawa ang aming tagapagligtas at makatulong ito sa aming Kristiyanong pamumuhay. At yamang sa buwan ng March ay pag-uusapan namin ang pananalangin. Nawa ang magkaroon kami ng matibay at malalim na ugnayan sa inyo sa pamamagitan ng pananalangin, Panginoon. Napakahalaga pong pag-usapan ito, napakahalaga pong pakinggan ito, napakahalaga pong i-apply ito sa aming buhay. Yamang pinoproclaim po ng aming mga labi, kino-confess po ng aming mga puso na kayo po ang aming Panginoon at aming tagapagligtas. Kaya hayaan niyo po na ang buhay namin, Panginoon, ay maging buhay na mapanalangin, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Minsan po may isang pamilya na pumunta daw po sa restaurant at kumain. At sabi nung dumating na yung kanilang order, sabi po ng bata, ng kanilang anak, kain na tayo. Nandiyan ang ating pagkain. Sabi naman po nung manggulang niya, oops, bago kumain, kailangan muna nating mag-pray. Kailangan muna nating manalangin. Sabi po ng bata, hindi na muna natin kailangan mag-pray, Mami, Daddy, kasi masarap na po yung ating kakainin. Hindi po si Mami ang nagluto na. Masarap po yung ating kakainin. Hindi na natin kailangan mag-pray. Minsan, ganito po ang konsepto natin pagdating sa ating pananalangin. Minsan, we pray dahil kailangan lang natin. We pray dahil may gusto lang tayo. Minsan, nalilimutan natin na yung isa sa mga tinuro ng ating Panginoong Hesus ay ang pananalangin. Kaya nga magandang tanongin natin ang ating sarili. Naniniwala ba kayo sa panalangin? Do you believe in prayer? Tanungin nyo nga yung mga katabi, naniniwala ka ba sa panalangin? Do you believe in prayer? Sa mga nasa Zoom po, online, naniniwala po ba kayo sa panalangin? Tayo ay naniniwala sa panalangin. Tama? Naniniwala tayo sa panalangin. Kaya lang minsan, struggle tayo manalangin. To be honest. Tama po ba? Very challenging sa ating mga Kristiyano ang manalangin. In fact, baka nga sa program natin sa ating mga sarili, hindi list pa yung pananalangin. Nung pinag-aaralan ko to, talagang guilty ako. At talagang itong mensaheng ito, ako ang unang recipient na parang naniniwala tayong may panalangin, naniniwala tayong mahalaga ang panalangin, pero hindi natin pinaprioritize ang panalangin. Hindi natin pinaprioritize ang gawain ng pananalangin. Sabi nga ni Paul, isang mga komentarista, sabi niya, ni Bill Heimer, sabi niya, Satan does not care how many people read about prayer. Satan does not care how many people read about prayer if only he can keep them from praying. So wala daw halaga kung magbasa tayo ng magbasa patungkol sa pananalangin,
Kung makinig tayo ng makinig na patungkol sa pananalangin, as long as hindi tayo nananalangin, ano po, parang yun ang ginagawa tayong busy tayo at wala tayong focus sa pananalangin, ano. So, dito sa ating binasa, ano, sa sulat ni Apostol Pablo, meron siyang pinagdiinan, ano, sa libro ng Colossus, sa Colossians, na kung saan si Apostol Pablo ay nakakulong sa sitwasyon na to. Nasa Rome siya, at kahit nakakulong siya, tinuturo niya yung pananalangin, ano. So tingnan natin, what does the Apostle Paul teach us about the importance of being devoted to prayer? So tingnan po natin yung kahalagahan ng mga itinuro o yung turo ni Apostol Pablo para maging devoted tayo sa pananalangin. Unang bagay, adherence to prayer. Ano po? Yung pagsunod sa utos ng pananalangin, ano po? Yung pagsunod, yung pagpapahalaga sa prayer itself. Tingnan niyo po yung verse 2. Sabi ni Apostol Pablo, devote yourselves to, saan po? Sa prayer. Hindi niya sinabing devote yourselves to your work. Pero mahalaga yun. Ano po? Hindi niya sinabing devote yourselves to material things. Mahalaga din. Pero ang alala ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya, in fact, mga Kristiyano po ang sinulatan niya dito. Ang sabi niya, devote yourselves to prayer. Pahalagahan natin ang pananalangin. Yung salitang devote po dyan, sa salitang Griego, ay prokartereo o tereo. Prokartereo. Nang ibig sabihin ito, adhere, to stick, to persevere, to hold on to be faithful. Na para ba sinasabing, to stick in prayer, to persevere in prayer, to hold on prayer, to be faithful in our prayers. Ano po? Na yun yung panawagan ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano. Maging tapat tayo sa ating buhay pananalangin. Maging tapat tayo, maging faithful tayo sa ating buhay panalangin. Minsan meron pong Sunday school teacher at sa kanilang discussion, ang tanong niya, ano ang pinakamadali o what's the easiest thing to do in prayer? Ano daw po ang pinakamadaling gawin pag pinag-uusapan yung salitang panalangin? Sabi po ng isang estudyante ay, sabihin yung gusto mo. Kasi prayer nga naman, ano? So sabi ng isang estudyante, ask what you want. Kasi ito yung pinakamadali, humingi. Ask what you want. Sabi nung pangalawang estudyante, say your prayer request, ano? Ikaw naman ang magpe-pray, ano? Say your prayer, sabi nung pangalawang estudyante. Yung pangatlo, nagulat yung teacher kasi ito yung sagot niya, to give up. Huwag mag-pray. Sabi niya, the easiest thing to do in prayer, huwag na lang manalangin, to give up. Minsan sa ating buhay Kristiyano, nag-give up tayo sa ating panalangin. Para bang walang nangyayari, nagpe-pray naman tayo. Para bang walang resulta, nagpe-pray naman tayo. Ilang taon na, ilang buwan na, ano. And for us bilang tao, parang nag-give up tayo. Parang ayaw na nating mag-pray, ano po. Pero ngayong umagang ito, tingnan natin, why do we need to be devoted? Why do we need to be faithful? Why do we need to persevere sa ating buhay panalangin, ano po? Una, kasi it is a command. Ito ay utos ng ating Panginoon. Hindi ito utos ng basta-basta hari. Sa atin, may mga amo tayo, di po ba? Pero kapag sila'y nag-utos, kailangan natin gawin. Tama po ba? Ito, utos ng ating Panginoon, yung lumikha ng langit at lupa. Utos ng hari ng mga hari. Sabi niya, it is a command. Bakit tayo kailangan maging faithful? Kasi utos to ng ating Panginoon. Utos to ng ating hari, it is a command. Tingnan niyo po sa Romans 12 verse 12. Rejoice in hope, be patient in tribulation, and be constant. Be constant in prayer. Be loyal to prayer. Be faithful to prayer. So napakahalaga. Bakit tayo nanalangin? Kasi utos to ng ating Panginoon. At lagi ko sinasabi, ang utos ay dapat sinusunod. Kapag hindi sinunod ang anumang utos, ito ay kasalanan. Kaya bakit tayo nagpe-pray? Bakit kailangan nating maging loyal sa pananalangin? Bakit kailangan nating maging tapat sa pananalangin? Because it is a command. Pangalawa,
Why do we need to be devoted in prayer? It is a command. Pangalawa, it is a communion. It is a communion. Na kung saan, alam naman natin, di ba? Di naman natin basta kakausapin ng tao, basta-basta lamang, ano po. So, bagamat tayo may mga kaibigan, ano, so, most of the time, ang kinakausap natin talaga, yung malapit lang sa atin. Yung sineshare natin ay yung mga taong alam natin na meron tayong relasyon sa kanya, no? Meron tayong relasyon sa kanila. Ang panalangin, ganyan din po, no? We pray dahil naniniwala tayo na tayo anak ng ating Panginoon, di ba? We say, Abba Father. Di po ba? Tinatawag natin siyang Ama dahil siya yung, tayo yung kanyang anak. Ano po? And we have a connection. We have a relationship. Kaya yung ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, ang bunga nito ay panalangin. Ang isa sa mga bunga nito ay pananalangin. Di po ba? Resulta nito ay magkaroon tayo ng connection, communion sa ating Panginoon. Kaya nga laging tanong, kapag hindi ka nananalangin, lagi mong babalikan, ikaw ba may relasyon sa ating Panginoon? Babalikan mo yung katanungan na yon. Talaga bang kinilala mo siya? Na siya yung Diyos ng buhay mo? Siya yung Lord ng buhay mo? Kinikilala mo ba yung kaharian niya sa puso mo? It is a communion. Kasi kung hindi tayo magiging loyal sa pananalangin, kung hindi tayo magiging devoted o constant sa ating pananalangin, ay baka hanggang ngayon ay sa labi lang nating sinasabing Kristiyano tayo, pero talagang wala naman talaga tayong relasyon sa ating Panginoon. Sabi ng isang libro, The Kneeling Christian, the secret of all failure is our failure in secret prayer. Ang sekreto daw po ng mga failure, ano po, ay dahil nag-fail kang manalangin. Ano po? Nag-fail tayo dahil nalilimutan na natin yung kahalagahan ng ating panalangin. Na-appreciate niyo po ba yung ating pananalangin? Nagpapasalamat pa po ba tayo sa ating Panginoon? Kasi meron tayong privilege na manalangin sa hari ng mga hari, sa Panginoon ng sa ating Panginoon ng buhay. Merong isang kantang hymnals, ano po. Ang sabi ng lyrics ay ganito. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Sabi pa ng pangalawang lyrics. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Bakit daw po? Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. In prayer. Alam niyo po, bakit we need to be devoted, we need to be loyal, we need to be constant sa ating panalangin. Una, utos yun ng ating Panginoon. Pangalawa, ito yung resulta ng ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. It's a communion. Pag sinabing communion, intimate relationship. Communion sa ating Panginoon. At pangatlo, we need to be devoted dahil ito po yung pagkakatawag sa atin. It is a call na kung saan hindi na tayo nabubuhay sa ating dating buhay. Amen po ba? Hindi na tayo, nung kinilala natin ang ating Panginoong Jesus, hindi na po tayo nabubuhay sa nakaraan, nabubuhay na tayo sa ating identity sa ating Panginoong Jesus. Ang ating identity wala na sa mundong ito. Ang ating identity ay nasa ating Panginoong Jesus. Ano po? Kaya ngayon ginagawa ng kaaway na tayo ay guluhin at pilit-piliting balikan ng mga nakaraan nating mga pagkakamali. Wala na po yun. Tayo ay nasa ating Panginoong Jesus na. Diba? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Ito na yung ating buhay. Ano po? Buhay panalangin. Tandaan niyo po yung isang kwento sa New Testament na kung saan dumating ang Panginoong Jesus sa temple at nakita niya yung kanyang templo ay ang daming mga ganap, may mga pasuganan, may mga iba't ibang hayop na naandun, may mga kung ano-anong tao na naandun. Ano sabi ng ating Panginoon sa Matthew 21 verse 13? He said to them, "It is written,
My house shall be called a house of prayer. Ano po? A house of prayer. Sabi niya, ang templo ko ay dapat maging tahanan ng pananalangin. And again, babalik tayo sa ating tinuturo lagi. Pag sinabing church, pag sinabing temple, hindi lang yun yung building. Tayo ang temple din ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Tayo ang temple ng ating Panginoong Jesus. Ang tanong, kapag tiningnan ba ng Panginoong Jesus ang ating mga puso, anong laman ng ating puso? Yan ba ay pasugalan? Yan ba ay kung ano-anong mga problema? Yan ba ay kung ano-anong mga pagsubok? Yan ba ay kung ano-anong mga dalahin? At yung sisilipin ng ating Panginoong Jesus ng ating puso, may lugar kaya ang pananalangin sa ating mga puso? Mga kapatid ko sa Panginoon, isa sa mga tinuturo ni Apostol Pablo para maging devoted tayo sa ating pananalangin ay yung pagsunod sa pananalangin. Why? Because it is a command, it is a communion, and it is a call for the believers. Ano po? It is a call for the believers. Pangalawa, what does the Apostle Paul teach us about the importance of being devoted? Pangalawa po ay yung alertness to prayer. Ano po? Una yung adherence, pangalawa po yung alertness sa pananalangin. Ano po? Tingnan niyo po yung ating passage. Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Ano po? Yung pagiging alert. Ano po? Nagtingin po ako ng mga iba't ibang explanation diyan. Ano po? Pinag-aralan po natin kung ano iba't ibang explanation diyan. Yung unang suggestion ay ganito po. Sabi daw po ng Apostol Pablo diyan ay the first suggestion is to look at this word in an eschatological way. Eschatology means the study of an end times, to look at it from the future point of view, the viewpoint that Jesus is coming back. So yung sinasabi daw pong being watchful, ay maging watchful daw po tayo sa pagdating muli ng ating Panginoong Hesus, kung kailan daw po ulit darating ang ating Panginoong Hesus. Dahil kasama po sa ating doktrina yun, ano po, kasama sa ating pananampalataya. So since you know that Jesus is coming back, be alert, be awake, be vigilant, knowing that He's coming back. Please be faithful in prayer now. Ano po. So alam natin babalik ang ating Panginoong Hesus. Ano po? Kino-confess natin yan. Pananampalataya natin yan. At sabi daw po dito, isa sa tinuturo ni Apostol Pablo dito, ay maging tapat daw po tayo hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Be watchful sa ating pananalangin hanggang bumalik ang ating Panginoong Hesus. Para bang hindi tayo yung estudyanteng nagsabing to give up ang prayer. Ano? Hindi tayo yung estudyanteng nagsasabing isuko natin ang panalangin. Be watchful. Pangalawa, na suggestion nung pag-aaral na to. The second suggestion is we need to stand. We need to stand against the wiles of the evil one, because Satan is always trying to deceive us and to tempt us away from the simplicity of faith in Christ. So Paul also mentioned in the book of Ephesians as well, because of the spiritual warfare that is relevant and real around us, put on the whole armor of God, the chest plate, the belt, the helmet, the shoes, and at the end he says, praying with all prayer. Sinasabi daw po ni Apostol Pablo dito na being watchful ay parang lagi nating bantayan ang ating sarili na hindi tayo bumagsak sa kasalanan. Kasi tayo araw-araw nakikibattle, araw-araw tayong may iba't ibang problema, hindi natin minsan nasasabi, hindi natin minsan nasi-share, pero lahat po tayo. At sabi ko nga po sa inyo lagi, pagkatapos ng service na to, ng ating ginagawa, nakaabang na naman ang kaaway kung paano tayo pababagsakin. Kung paano sisirain ang ating pamilya, kung paano sisirain ang ating mga relasyon, kung paano sisirain especially ang simbahan, Kaya yung sinabi ni Apostol Pablo, devote yourselves to prayer and be watchful. Be watchful. Bantayan natin ang ating sarili, which is very clear sa salita ng ating Panginoon. At pangatlo, sabi dito, the most obvious watchful application is simply being watchful in it with thanksgiving. Lagi daw po tayong magpasalamat, being watchful in your prayer, so that when God answers, you are very quick and ready to give thanks. That I think is probably the most likely meaning Paul wants to convey here. That in prayer, we are not just to come with a
host of requests, but we are also ready and quick to give thanks for all that God has answered, to praise Him for it all. Na sinasabi po niya, yung third suggestion niya, yung parang pinaka-obvious na explanation dito, ay wag nating kalimutang laging magpasalamat sa ating Panginoon. Quick answer. Halimbawa, mabuhay tayo, magising tayo sa umaga, di po ba? Yung pa lang ang laki na ng pagpapasalamat. May pagkain, ano po, bagamat bawal kumain ngayon, ano po, pero kailangan pa rin magpasalamat, ano po, may natutulugan tayo. Kasi minsan nakakalimutan na nating magpasalamat kaagad, ano po. Sabi ng ating binasa, being watchful and thankful. Tanong po sa inyo, kailan ka huling nagpasalamat sa Panginoon, ano po? Kailan ka nagpasalamat sa ating Panginoon? Minsan meron pong matandang babae na nagtitinda po ng, hindi ko alam kung patatas to o kamote ba to, parang patatas sa matandang dalaga. Hindi siya puntahan ng mga nabili lagi siyang, kasi alam niyo naman doon sa palengke ang puntahan ng mga tao. Itong matandang babae na to, hindi siya puntahan. Pero merong isang lalaki na laging dumadaan every time bago siya umuwi ng tahanan niya, lagi niya nadadaanan itong matandang. At lagi siyang nag-hi. Lagi siyang nangangamusta, hi. Tapos, bibigyan niya kung sa konteksto natin, bibigyan niya ng 10 dirhams lagi itong matandang babae nito. Every time na dumadaan siya. Kahit hindi niya kunin yung patatas yan o kamote, basta bibigyan niya ng 10 dirhams. Araw-araw niya ginagawa yon. Araw-araw niya ginagawa. Kaya lumipas ang maraming panahon, consistent naman yung pagbibigay ng lalaki. Lumipas ang 5 taon, dumaan yung lalaki. Sabi niya, hi. Tapos kukuha siya ng pera, bibigyan niya ulit ng 10 dirhams. Pinigilan siya ng babae, ng matandang babae. Ang sabi niya, ikaw yung pinaka best customer ko araw-araw. Ikaw yung pinaka inaantay ko araw-araw. Pero gusto kong malaman mo na may inflation ngayon, mataas ang bilihin. Pwede bang gawin mong 20 dirhams 20 dirhams na ibigay mo? Parang demanding pa, ano po. So, gawa ko ang kwento lamang to. Pero minsan, parang demanding na ang dating natin sa ating Panginoon. Sa halip na tayo magpasalamat, sapat na biyaya ng ating Panginoon, ay parang nagdi-demand pa tayo sa ating Panginoon. Sabi ng salita na ating pinag-usapan, being watchful and thankful. Thankful. Isa sa mga kalaban natin sa mundong ito ay yung contentment. Di po ba? Yung hindi tayo nagiging kontento sa binibigay ng ating Panginoon. Minsan, maraming mga tao nagsasabing laging kulang, laging kulang. Pero kung titingnan natin yung biyaya ng ating Panginoon, tama yung ating inawit kanina, hindi naman nagkulang ang ating Panginoon sa kanyang iglesia, sa bawat pamilya natin, sa personal na buhay natin, hindi nagkulang ang ating Panginoon. Amen po ba? Hindi nagkulang ang ating Panginoon. And I believe na tayong lahat dito, kasama ko dito sa bahay, kanyang mga nasa online, kaya nyo rin sabihin na hindi nagkulang ang ating Panginoon. Kaya nga, we need to be alert pagdating sa pinag-uusapan natin sa ating panalangin. Pangatlo, at ito yung huling puntos, adherence to prayer, alertness to prayer, at pangatlo po ay itong ating application of prayer. Yung pag-a-apply natin sa ating buhay panalangin. Tingnan niyo po yung panawagan ni Apostol Pablo. Kasi nakakulong po siya dito pagkatapos po ito ng libro ng Acts. At nakakulong siya sa Rome na sinulatan niya itong mga taga Colossae o Colosas, ang sabi niya, and pray for us too, that God may open a door for our message. Imagine niyo po, nakakulong siya dito. Pwede naman niya sabihin, ipag-pray niyo na makalaya ako dito. Pwede niya sabihin na pag-pray niyo na mapabilis ang paglaya ako dito. Pero ang sabi po niya, that God may open a door. Ito yung prayer request niya for our message, so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains. Pray that I may proclaim it clearly as I should. Yung tinutukoy po ni Apostol Pablo dito na pray for us too.
ay kasama po niya si si Timothy na kanyang anak sa pananampalataya na sinasabi niya, ipanalangin niyo kami mga nagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. Ipanalangin niyo kami na kahit nandito kami sa sitwasyon na to, ay mapahayag namin ang salita ng ating Panginoon. Alam niyo po, 2024 nagkaroon ng survey ang Pew Research Center at sabi dito, where daily prayer is most common, ano po? Saan daw po matatagpuan o anong mga bansa ang laging nananalangin, ano po? Baga, sabi po dito, ang number 1 daw po ay Nigeria, ano po? 95% talaga wala ang Pilipinas, wala nga din ng UAE, ano? Ang Iran pumapangalawa, ano po? So, hindi ko naman sasabing mga born again yan, pero devoted silang manalangin, ano po, sa kanilang pananampalataya, sa kanilang paniniwala. Nigeria, number 1. 2024 lang po ito ni-release. Iran, pangalawa. India. Imagine nyo po yung China, 1%. How much more ang Philippines, ano po? Baka hindi yung mag-0.1, baka hirap pa. Ano. But the question and the challenge for us, ano po? Tayo po ba talagang mga Kristiyano at mananampalataya ay nananalangin pa? Ano po? It's not about the place eh. Alam naman natin na hindi yung place, kundi yung ating connection sa ating Panginoon. Kaya nga, ang magandang reflection, how devoted, committed am I to personal prayer and praying with my brothers and sisters in Christ for the church, for the gospel represented in the church, and how the gospel should advance. And gaano tayo ka-devoted, ka-loyal, constant sa pananalangin para sa ating mga kapatid sa ating Panginoon. Papasalamat po kami kasama ang Lapitan family kasi itong week na to ay kami po ang inyong pinag-pray. So salamat po sa inyong mga panalangin. Discuss natin tong 5 bagay. Praying for one another. Una, why do we need to pray for one another? Una, first, remember that everyone is in their own spiritual journey. Bakit natin kailangan ipag-pray ang isa't isa? Kasi ang bawat isa sa atin nasa spiritual journey. Ibig sabihin, nasa spiritual battle tayo araw-araw. Nasa spiritual warfare tayo araw-araw. Ang buhay Kristiyano ay hindi playing ground. Ano po? Yung parang anak ko, naglalaro lang. Hindi po ganyan ang buhay Kristiyano. Araw-araw, nasa battle tayo. Hindi natin alam kada gabi kung sino ang duguan. Ano po? Hindi natin alam kung sino kada gabi ang nasasaktan. But one thing we can do, we need to remember them sa ating pananalangin. We can say prayer para sa kanila. Ano po. Pangalawa, bakit natin kailangan ipag-pray ng isa't isa? Second thing is, we need to pray for God to reveal His will to them. Na ibigay ng Panginoon yung kalooban niya para sa Kanya. Ano po. So, pangatlo, we need to pray for their relationship with God. Ask that they would grow closer to Him and experience His love more deeply. Pangatlong bagay ho, bakit kailangan natin ipag-pray? Ipag-pray natin yung relasyon niya sa Panginoon na mas lalong lumalim. Mas lalong tumibay, mas lalong tumatag, ano po ang kanyang buhay pananalangin, ano po. Mas lalong mapalapit sa ating Panginoon at maranasan lagi ang pag-ibig ng ating Panginoon. Ang apat, we need to pray for the other relationship. Pag-pray natin yung relasyon niya sa kanyang pamilya. Diba, lagi ko pong sinasabi, ang church ay binubuo ng matatatag na pamilya, ano po, patibay na pamilya. Kaya kailangan natin magpanalanginan, kailangan natin ipanalangin ang pamilya niya, mga kaibigan, maging yung mga kanyang kasama sa trabaho. At pang-5, last, finally, pray for anything else you feel led to pray for them. Ano? Kung meron pa kayong ibang concern, pwede mo siyang pag-pray, pwede mo siyang concern, ipanalangin natin siya kung saan kaniligid ng Lord na ipag-pray siya. We need to apply yung ating pananalangin. How to be devoted in prayer, adherence to prayer, alertness in prayer, at pangatlo po, yung application ng ating pananalangin. Bakit natin dinidiscuss to? Bakit natin pinag-uusapan to? Dahil wala pong ibang nag-model nan, kundi ang ating Panginoong Jesus. Di po ba? Jesus Christ, ang ating tagapagligtas, demonstrate how to live a life devoted to prayer. Imagine niyo po from the
disyerto, ang ating Panginoong Hesus ay nanalangin, 40 days, 40 nights. Hanggang nung siya ay ipinako sa krus, siya ay nananalangin, kinakausap niya ang Diyos Ama. Ganang ka-devoted ang ating Panginoong Hesus sa pananalangin. And tayo, ang purpose, ang goal natin ay maging kawangis ng ating Panginoong Hesus. And may be reminded, ano po mga kapatid, na ang ating Panginoong Hesus ang ating model. At kung ang ating Panginoong Hesus ay napagtagumpayan niya ang pananalangin dito sa mundo nung siya'y nandito, kasama natin ang ating Panginoong Hesus. Ano po? We can be victorious sa ating buhay panalangin kasi kasama po natin ang ating Panginoong Hesus. Sabi do sa hymnals, what a friend we have in Jesus. Yung Panginoong Hesus na nag-demonstrate kung paano manalangin, yun yung Panginoong Hesus ng aking buhay. Yun yung Panginoong Hesus na aking tagapagligtas. Yun yung Panginoong Hesus na aking kaibigan. Yun yung Panginoong Hesus na aking hari. That's my Savior, that's my Redeemer, that's my King. Ano po? At yun yung Panginoong Hesus na muling babalik. Ano po? Muling babalik. Can we sing this song? Kung alam niyo po itong kantang ito, can you sing this song? Can we sing this song? Ano po? Can we sing this song? Gawin nating panalangin itong awit na to. Sa mga nasa online po, pwede kayong makisabay, ano po. Gusto kong balikan yung mga lyrics, ano po. Sabi po dito sa lyrics, what a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Ngayon po umagang ito, ano po, as we devote sa ating pananalangin, walang iba tayong tatawagan, kundi ang ating Panginoong Hesus. Oh, what a peace we often forfeit. Oh, what a needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Abitin po natin itong kantang ito. Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? Should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do
despise forsake thee. Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Everything to God. Pwede ba natin pag-pray nasa kaliwat, nasa kanan natin, ano po? Sino man po ang katabi ninyo, pwede niyo po bang ipag-pray siya? Ano po tayo magpanalanginan? What a privilege to carry everything to God in prayer. Sige, tayo po yung magpanalangin. Sa mga nasa online po, sino man po katabi niyo dyan sa online, mag-declare po kayo ng panalangin. Ano lang? Panginoon, maraming salamat po. Dahil meron kaming privilege na manalangin. Na nawa, hindi po namin ma-take for granted itong regalo ninyo na opportunity namin na manalangin kami, makausap namin kayo, Panginoon. Masabi sa inyo ang lahat ng bagay. And alam po namin na kami po ay nasa spiritual battle araw-araw. Ang laki ng tendency na kami ay lumayo at i-give up namin ang buhay panalangin, Panginoon. Pero Lord, makita namin yung lawak ng inyong ginagawa sa buhay ng bawat isa. At kagaya po nung inawit natin, what a privilege to carry, Panginoon. Lahat sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya Lord, tulungan niyo po kami, tulungan niyo po ang iglesia na maging iglesyang nananalangin, Panginoon. Maging ang aming pamilya, maging pamilyang nananalangin. At yung aming mga personal na buhay, Panginoon. Na kung sisilipin niyo po ang aming mga puso sa mga sandali nito. Alisin niyo po, Panginoon, yung mga business, alisin niyo po yung mga doubts, Panginoon, alisin niyo po yung mga agam-agam. Palitan niyo po ang puso namin, Panginoon, ng pusong mapanalangin. Palitan niyo po ang puso namin na lagi kami nagdidwell sa inyo. Lagi kami nagtitiwala sa inyo. Patayaan niyo po na ang buhay namin ay maging buhay ng pananalangin, Panginoon. Maraming salamat po sa aming Panginoong Jesus na nag-model kung paano maging devoted sa pananalangin, Panginoon. Until the last breath ng aming Panginoong Jesus dito sa lupa. Sumigaw siya at sa kanyang pagsigaw ay patuloy siyang nananalangin, Panginoon. Sinigaw niyang, "It is finished," Panginoon, na may pag-asa at pinapahalagahan ang pananalangin, ang communion niya sa Diyos. Maging ang bawat isa nawa sa aming Panginoon. Maging thankful kami sa binibigay ninyo. Maging grateful kami sa mga bagay na meron kami. At hayaan niyo po na lagi kami mag-look up sa aming Panginoong Jesus. Dahil ang goal namin ay maging kawangis ng aming Panginoong Jesus. Though we are far from perfect, Panginoon, we are far. But we do believe, Panginoon, you are sanctifying us from glory to glory. Ito po ang aming dalangin. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Amen.